Nagsisimula ang serye sa pagpapakita ng isang binatang mukhang wala sa ayos na pumapasok sa Rand Corporation. Lumapit siya sa receptionist at sinabing siya ang tagapagmana, at gusto niyang makipagkita kay Harold Mitchum. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ng receptionist at agad tumawag ng security para paalisin siya. Dahil naiinis, ginamit ng binata na nagpakilalang si Danny Rand ang kanyang mga kasanayan sa kung fu para makapasok. Sa huli, nakarating siya sa opisina kung saan nagtatrabaho ang magkapatid na sina Ward at Joy Mitchum. Kaagad na nakilala ni Danny ang dalawa at iginiit niyang siya si Danny Rand, anak nina Wendell at Heather Rand. Ngunit hindi ito pinaniwalaan nina Ward at Joy dahil ang buong pamilya Rand, kabilang si Danny, ay sinasabing namatay sa isang plane crash sa Himalayas 15 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, habang wala siyang kakilala sa lungsod, nag-ensayo si Danny ng kanyang mga galaw sa kung fu sa isang parke. Doon niya nakilala ang isang babaeng nagngangalang Colleen Wing, na naglalagay ng mga brochure para sa kanyang negosyo sa self-defense. Nainganyo siya at tinanong si Colleen kung maaari siyang magtrabaho sa kanya at turuan ang mga bata ng kung fu. Ngunit nag-alinlangan si Colleen at tila hindi siya mapakali kay Danny. Pagkaraan nito, nagbago ang eksena patungo kay Ward na pumapasok sa isang napakaligtas na apartment sa pinakamataas na palapag. Ang apartment ay sobrang lihim at nangangailangan ng tiyak na fingerprint para makapasok. Sa loob, nakatira ang ama ni Ward na si Harold Mitchum. Pinili ni Harold na ihiwalay ang sarili sa mundo matapos ideklarang patay 10 taon na ang nakalipas, at si Ward lamang ang nakakaalam ng kanyang tunay na kalagayan. Kinabukasan, bumalik si Danny sa kumpanya ng Rand upang makipagkita kay Joy. Umaasa siyang maibalik ang kanilang pagkakaibigan at muling makuha ang tiwala nito, kaya ipinaliwanag niya ang kanyang sitwasyon. Ngunit sa halip na makinig, nilinlang siya ni Joy sa pamamagitan ng paglalagay ng gamot sa inumin na ibinigay sa kanya. Pagkagising ni Danny, nakita niyang nakatali siya sa isang mental hospital. Di nagtagal, tinanong siya ng doktor na namamahala, humihingi ng ebidensya na siya nga ang tunay na Danny Rand. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan, kung paanong iniligtas siya ng mga monghe mula sa Kunlun matapos ang pagbagsak ng eroplano, at kung paano siya sinanay upang maging ang Iron Fist. Gayunman, mas nakumbinsi ang doktor na si Danny ay naghihirap sa mga delusyon. Pagkatapos ng kanyang panahon sa mental hospital, humingi si Danny ng tulong mula sa isa pang pasyente upang magamit ang pampublikong telepono. Sinamantala niya ang pagkakataon upang tawagan si Colleen at nagmakaawa para sa tulong nito, ngunit hindi lubos na kilala ni Colleen si Danny at ayaw niyang madamay, kaya tinanggihan niya ito. Samantala, natuklasan nina Harold at Ward ang tawag sa telepono at nagsimulang maghinala na maaaring si Danny nga ang tunay na tagapagmana ng Rand Corporation. Kung ganoon nga, naiintindihan nilang kailangan nilang imbestigahan si Danny ng mabuti at panatilihing hiwalay siya sa iba. Kasabay nito, sa kanyang opisina, pinag-isipan ni Joy ang posibilidad na ang taong itinuring niyang baliw ay maaaring siyang ang tunay na Danny. Nagtaka siya kung ano ang maaaring magsilbing matibay na patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Sa huli, nagpadala siya ng pakete ng candy, isang makabuluhang kilos na alam lamang ng tunay na Danny. Kinabukasan, inutusan ni Harold si Ward na makipagkita kay Colleen, ang tanging taong tinawagan ni Danny. Di nagtagal, inalok ni Ward si Colleen ng isang kasunduan. Inalok niya ito ng pera kapalit ng paglagda sa isang dokumentong nagsasabing inapi siya ni Danny. Umaasa si Ward na makakatulong ito upang mas mapatagal pa niya si Danny sa mental hospital. Gayunman, lalong nagtaka at nagduda si Colleen kung bakit interesado ang mga importanteng tao ng kumpanya sa isang kagaya ni Danny. Nagbigay ito sa kanya ng hinala na maaaring totoo nga ang mga sinasabi ni Danny. Matapos marinig ang paliwanag ni Danny, nagmamadaling pumunta si Colleen sa Rand Corporation. Ibinalik niya ang dokumentong ibinigay sa kanya ni Ward kasama ang pakete ng candy mula kay Danny. Sa kanyang gulat, tumugma ito sa inaasahan ni Joy, dahil noon pa man ay sila ni Danny ang naghihiwalay ng mga tsokolate sa iba pang candy. Ang revelasyong ito ay tuluyang nakumbinsi kay Joy na si Danny nga ang tunay. Pagkalipas ng ilang panahon ng pagkakakulong sa mental hospital, nakatakas si Danny gamit ang kanyang muling nabawing kapangyarihan bilang Iron Fist. Binasag niya ang matibay na bakal na pinto ng ospital at naghanap ng masisilungan sa dojo ni Colleen. Bagaman nag-alinlangan siya sa simula, kalaunan ay nakumbinsi si Colleen na hayaan munang pansamantalang manatili si Danny doon.
Kinabukasan, pumunta si Danny upang kausapin si Joy, iniisip na tinanggap na siya nito bilang dating kaibigan. Gayunpaman, napagtanto niyang itinuturing lang siya ng mga ito bilang isang usaping pinansyal. Inalok siya nina Joy at Ward ng $100 milyong kapalit ng pagbabago ng kanyang pagkakakilanlan at pagsisimula ng bagong buhay. Ipinunto nilang pinaghirapan nilang buuin ang Rand Corporation at ang pagbabalik ni Danny ay magdudulot lamang ng komplikasyon. Tinanggihan ni Danny ang alok at ipinahayag na ang kanyang pagbabalik ay hindi tungkol sa pera. Pagkatapos nito, dinalaw niya ang mga libingan ng kanyang mga magulang pati na rin ang sa kanya, ngunit natuklasan niyang walang laman ang mga ito, hindi kailanman natagpuan ang kanilang mga bangkay. Napansin niyang may nag-aalaga sa mga libingan, at nalaman niyang ito ay si Jerry Hogarth, isang abogado na dating nagtrabaho para sa ama ni Danny. Matapos marinig ang kwento ni Danny, lubos na naniwala si Jerry at nangakong tutulungan siya sa abot ng makakaya. Ang kanilang pangunahing layunin ngayon ay makahanap ng matibay na ebidensyang magpapatunay sa tunay na pagkakakilanlan ni Danny bilang si Danny Rand. Upang makakuha ng ebidensya, pumunta si Danny sa isang ospital upang kunin ang kanyang mga medikal na record. Gayunman, pagdating nila roon, natuklasan nilang may ipinadala na ang pamilya Mitchum upang sirain ang lahat ng nakapipinsalang dokumento. Sa gitna ng kanilang pagkadismaya, binigyan ni Joy si Danny ng isang mangkok na ginawa niya noon bilang regalo sa kaarawan nito. Sa pagkagulat ni Danny, naglalaman ang mangkok ng kanyang mga fingerprint na maaaring magsilbing ebidensya ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Danny Rand. Dahil sa mahalagang ebidensyang ito, nagawang angkinan ni Danny ang 51% ng mga shares ng Rand Corporation, na ginawang siya ang pinakamalaking shareholder at binigyan siya ng kapangyarihang gumawa ng mga desisyong pangnegosyo. Sa kanilang unang pagpupulong, iminungkahi ni Danny ang isang radikal na ideya, ang pagbebenta ng mga gamot sa komunidad sa halaga lamang ng gastos ng walang kahit anong tubo. Naniniwala siyang mali ang kumita mula sa pagdurusa ng iba. Bilang pangunahing may-ari ng kumpanya, walang sino man ang maaaring questionin ang kanyang mga desisyon. Isang gabi, dahil sa matinding kuryosidad, nagpasya si Danny na sundan si Ward upang malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Dahil hindi siya makapasok sa apartment, pinili niyang pumasok sa pamamagitan ng bintana mula sa labas. Ngunit habang papasok na siya, may biglang tumulak sa kanya, dahilan upang siya ay mahulog. Kinabukasan, nagising si Danny sa apartment ni Harold at nalaman ang katotohanan. Inamin ni Harold na namatay siya 10 taon na ang nakalipas at muling nabuhay sa tulong ng isang organisasyong tinatawag na Gahan. Simula noon, nasa ilalim siya ng kanilang kontrol, nakakulong sa apartment, at tanging si Ward lamang ang nakakausap niya. Ganap ding kontrolado ng Gahan ang mga desisyon ng kumpanya. Dahil napansin ni Harold ang kakayahan ni Danny, hiniling niya ang tulong nito upang talunin ang Gahan, dahil si Danny ang perpektong taong maging Iron Fist. Kinagabihan, inimbitahan ni Danny si Joy sa kanyang apartment. Habang sila'y nagpapahinga, biglang sinalakay sila ng isang grupo ng mga kalaban na may dalang palakol. Sandaling nadakip ng mga ito si Joy, ngunit agad na kumilos si Danny at tinalo ang mga kalaban. Pagkatapos niyang iligtas si Joy, iminungkahi niyang pumunta sila sa dojo ni Colleen para sa kanilang kaligtasan. Desididong alamin ang dahilan ng pag-atake, nagtungo si Danny sa punong tanggapan ng grupong umatake sa kanila. Doon ay nalaman niyang mga karibal na negosyante pala ang mga ito na nagalit sa plano ng Rand Corporation na bilhin ang daungan. Gayunman, nang mabanggit ni Danny ang Gahan, kitang-kita ang takot ng pinuno ng grupo at agad itong humingi ng tawad sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap si Danny ng isang pakete mula sa isang babaeng nagngangalang Madam Gao. Sa loob nito, nakita niya ang simbolo ng dragon na eksaktong kapareho ng nasa kanyang dibdib. Alam ni Danny na sangkot si Madam Gao sa kalakalan ng droga. Agad niya itong ipinaalam kay Ward, ngunit walang pakialam si Ward dahil abala siya sa mga usaping pangkumpanya. Kinagabihan, nagtungo si Danny sa dojo at nakilala niya si Claire, isang bagong estudyante roon. Hiningi ni Danny ang tulong ni Colleen upang labanan ang negosyo ng droga, at agad silang kumilos. Dumating sila sa isang punong himpilan kung saan naging mausisa si Danny tungkol sa laman ng isang container. Habang papalapit siya rito, aksidente siyang nakulong sa loob. Sa loob ng container, nakita ni Danny ang isang gumagawa ng droga at isang gwardya. Nagkaroon ng laban sa pagitan ni Danny at ng gwardya, at sa kasamaang palad, aksidenteng nasaksak ang gumagawa ng droga.
Upang mailigtas ito, tumalon si Danny sa kotse na minamaneho ni Colleen, at mabilis silang tumakas mula sa lugar. Sa kabuuan, dinala nila ang malubhang nasugatang gumagawa ng droga na si Rodevon sa bahay ni Claire dahil dati siyang nurse. Ibinunyag ni Rodevon na napilitan siyang gumawa ng droga dahil kinidnap ng The Hand ang kanyang anak. Nagulat si Claire sa revelasyong ito at napagtanto niyang hindi sinasadyang nadamay ni Danny ang lahat sa isang mapanganib na sitwasyon. Galit na galit ang The Hand sa nangyari, kaya't pinatay nila ang gwardyang responsable at nagpadala ng mensahe sa lahat ng kanilang kasapi sa buong mundo. Samantala, lalong lumala ang kalagayan ni Rodevon, ngunit matigas pa rin siyang tumangging pumunta sa ospital. Alam niyang kapag pumunta siya roon, agad siyang mahuhuli ng mga tauhan ng The Hand. Sa sandaling iyon, tanging ang mailigtas ang kanyang anak na si Sabina ang hangarin niya. Samantala, determinado si Danny na iligtas si Sabina at nagpasya siyang harapin si Madam Gao. Upang magawa ito, kailangan niyang lumahok sa isang ritual na hamon laban sa tatlong pinakamahusay na mandirigmang pinili ni Madam Gao. Kabilang sa hamon ng isang pastahan kung saan ang matatalo ay kailangang lisanin ang lungsod. Ang tatlong mandirigma ay binubuo ng kambal na eksperto sa kutsilyo, isang nakamamatay na babaeng mamamatay tao na bihasa sa lason, at isang maestro sa espada at iba't ibang sandata. Sa nakakagulat na paraan, nalampasan ni Danny ang mga inaasahan ni Madam Gao at nagtagumpay laban sa lahat ng mandirigma, sa tulong ng gabay ng kanyang guro. Nang makita ang tagumpay ni Danny, nabahali si Madam Gao, kaya pinalaya niya si Sabina at sinubukang kumbinsihin si Danny na kanselahin ang ritual sa pamamagitan ng paggamit kay Sabina bilang pananakot. Naiinis sa ganitong manipulasyon, muntik nang umatake si Danny kay Madam Gao, ngunit nauna itong umatake gamit ang isang makapangyarihang enerhiya. Samantala, wala nang ibang pagpipilian si Claire at Colleen kundi dalhin si Rodevon sa pinakamalapit na ospital dahil lumalala ang kanyang kondisyon. Sa kasamaang palad, imbes na makatanggap ng medikal na atensyon, dinukot siya ng mga tauhan ng The Hand. Samantala, sa bahay ni Harold, dalawang tauhan ni Madam Gao ang bumisita at kinwestiyon siya tungkol sa koneksyon niya kay Danny Rand. Sinikap ni Harold na protektahan si Danny ngunit inatake siya ng mga tauhan. Sa kabutihang palad, naruroon si Danny at nakialam na tinatalo ang mga tauhan ni Madam Gao. Pagkatapos ng insidente, kinontak ni Harold si Ward at sinabi sa kanya na itapon ang mga katawan sa Pelham Bay Park. Kinabukasan, bumisita si Madam Gao sa Rand Corporation na nagpagulat kay Danny kung may koneksyon siya sa kanyang ama. Abala sa pakikitungo kay Madam Gao, pinabayaan ni Danny ang kanyang mga responsibilidad sa kumpanya. Dahil sa pagkadismaya sa kanyang kakulangan sa focus, nagpasya ang mga miyembro ng board na tanggalin siya, pati na si Ward at Joy, sa kumpanya. Samantala, habang papunta, nakatanggap si Ward ng notifikasyon na naubos ang laman ng kanyang account. Galit na hinarap niya ang kanyang ama tungkol sa pagtataksil na ito. Lumabas na alam ni Harold ang tungkol sa lihim na account na matagal nang itinatago ni Ward. Dahil sa pakiramdam na pinagtaksilin, kinuha ni Harold ang lahat ng pera sa account bilang paghihiganti. Galit at puno ng puot, nagpasya si Ward na patayin ang kanyang ama at itinapon ang katawan sa Pelham Bay. Kasabay nito, pumunta si Danny, Colleen, at ang kanilang grupo sa isang pabrika bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Hinala nila na ito ay isa sa mga pasilidad ni Madam Gao, at kinumpirma ang kanilang hinala nang matagpuan nila si Rodevon roon. Sa kasamaang palad, dumating sila ng hulinat dahil patay na si Rodevon. Dahil sa takot at sa pagkaubos ng supply ng droga, nahihirapan si Ward sa mga kahihinatnan ng pagpatay sa kanyang sariling ama. Nalaman din niya ang tungkol sa kanyang pagtanggal sa kumpanya, na nagtulak sa kanya na isaalang-alang ang pagkuha ng pahinga at paghahanap ng kalayaan sa kanyang buhay. Samantala, nagpasya sina Danny, Colleen, at Claire na bumiyahe papuntang China. Ang kanilang layunin ay harapin si Madam Gao at ang kanyang pabrika, na konektado pa rin sa Rand Corporation. Pagdating nila roon, binigyan sina Colleen at Danny ng misyon na pasukin ang pabrika habang nagbabantay si Claire sa labas. Habang nagbabantay, napansin ni Claire na dumarating si Madam Gao kasama ang kanyang dalawang kasamahan, at agad niyang ipinadala ang code kay Danny at Colleen. Ayon sa code, naghati sina Danny at Colleen. Nakipaglaban si Colleen gamit ang espada sa isang babaeng kalaban, habang hinarap ni Danny ang isang mandirigmang tila lasing. Matapos nilang talunin ang kanilang mga kalaban, nagtipon sina Danny, Colleen, at Claire sa isang silid, ngunit sinalubong sila ni Madam Gao at ng kanyang dalawang kasamahan.
Sa gitna ng matinding labanan, natuklasan nina Danny at Colleen na nilagyan ni Madam Gao ng lason ang mga sandata ng kanyang mga tauhan, na nagdulot ng parehong nakamamatay na epekto na naranasan ng piloto ng eroplano ng pamilya ni Danny. Ang revelasyong ito ay nagpapaunawa kay Danny na si Madam Gao ang responsable sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Napuno ng paghihiganti at galit, pinukaw ni Danny ang kanyang panloob na lakas. Ngunit sa halip na patayin si Madam Gao, pinili niyang hulihin siya. Lumipat ang eksena kay Harold, na misteryosong bumalik mula sa pagkamatay. Alam niyang si Ward ang pumatay sa kanya, nagpapanggap si Harold na pinatawad ang kanyang anak at nangakong magiging mas mabuting ama, ngunit lihim niyang niloko si Ward at inayos ang kanyang pagkakaaresto sa kasong pagmamay-ari ng droga. Nagpasya si Harold na palitan si Ward kay Joy bilang kanyang kakampi sa bagong plano. Samantala, patuloy na ini-interrogate nina Danny, Colleen, at Claire si Madam Gao. Biglang nakaramdam si Colleen ng matinding sakit dulot ng lason mula sa isa sa mga tauhan ni Madam Gao. Sa kanyang kritikal na kalagayan, pinakiusapan ni Colleen si Danny na tawagan ang kanyang guro, si Bakuto, dahil siya lamang ang makakapagpagaling sa kanya. Pagdating ni Bakuto, inutusan niya si Danny na ituon ang kanyang Chi Energy at gamitin ito upang alisin ang lason sa katawan ni Colleen. Sa tulong ni Danny, matagumpay na nailigtas si Colleen mula sa epekto ng lason. Ayon sa payo ni Bakuto, inilipat nila si Madam Gao sa ibang lugar. Gayunpaman, napansin nila ang isang binata na pinagmamasdan sila ng kahina-hinala mula sa malayo. Ngunit dinala sila ni Bakuto sa kanyang sentro ng pagsasanay sa Kung Fu, na pinaniniwalaan ni Colleen na siyang pinakaligtas na lugar para sa kanila sa ngayon. Lumilitaw na matagal nang naninirahan si Colleen doon, nagsasanay ng Kung Fu sa ilalim ni Bakuto, kaya ang mga tao roon ay parang pamilya sa kanya. Di naglaon, inimbitahan ni Bakuto si Danny na sumailalim sa pagsasanay ng Chi nang magkasama. Ang layunin ay higit pang paunlarin ang kakayahan ni Danny bilang Iron Fist at mas mahusay na makontrol ito. Bagamat guro ni Colleen si Bakuto, nagdadalawang isip si Danny, nararamdaman niyang may mga lihim pa rin tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Bakuto. Dahil dito, nagpasya si Danny na mag-imbestiga ng higit pa sa pamamagitan ng pagpasok sa nakalaan na lugar sa loob ng sentro ng pagsasanay. Sa loob ng nakalaan na lugar, natagpuan ni Danny si Madam Gao na nakakulong sa isang silid at nakipag-usap sa kanya. Pahiwatig ni Madam Gao na pag-aari ito ng The Hand, ngunit nagdadalawang isip si Danny at humingi ng kumpirmasyon kay Colleen. Sa kanyang pagkagulat, inamin ni Colleen na siya, si Bakuto, at ang lahat doon ay talagang miyembro ng The Hand, na ginagawa silang kaaway ng Iron Fist. Di naglaon, iginiit ni Colleen na hindi niya intensyon na linlangin si Danny at iminungkahi na maaaring mali ang pagkakaintindi niya sa The Hand sa lahat ng panahong ito. Dahil sa pagkadismaya, ipinagpatuloy ni Danny ang kanyang pagsisiyasat sa lugar. Hindi nagtagal, natagpuan ni Danny ang isang silid ng computer na naglalaman ng CCTV footage at mga tala ng kanyang mga nakaraang kilos. Puno ng galit, inilabas niya ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagsira sa silid. Di naglaon, dumating si Bakuto, na humantong sa isang sagupaan sa pagitan nila. Mula sa malayo, nanood si Davos, kasamahan ni Danny mula sa Kunlun, na dumating upang tulungan siya laban sa mga tao ni Bakuto. Sa gitna ng kaguluhan, lumaban sina Danny at Davos patungo sa labasan, ngunit natagpuan nilang nakasara ang pinto. Nahihirapan si Danny na palayain ang kapangyarihan ng Iron Fist sa kritikal na sandaling ito, na naglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi inaasahan, si Colleen, na nasa loob ng silid, ay dumating upang iligtas sila sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto. Matapos matagumpay na makalikas, ibinunyag ni Davos na dumating siya upang kunin si Danny pabalik. Nabuksan na ang interdimensional na tarangkahan sa Kunlun, at tungkulin ni Danny bilang Iron Fist na protektahan ang kanilang kaharian. Gayunpaman, tinanggihan ni Danny ang imbitasyon ni Davos, naniniwalang may hindi pa natatapos na gawain sa kasalukuyang mundo. Samantala, si Harold, na naghahanap ng sariling kalayaan, ay nagmumungkahi ng pakikipagtulungan kay Danny. Kasama sa kanilang plano ang paghikayat kay Bakudo upang matalo siya ni Danny. Sa kabilang banda, si Colleen, na ngayon ay nakikita bilang isang traidor, ay hinahabol at dinakip ng kanyang sariling mga estudyante. Sa kabutihang palad, nakatakas siya at muling nakasama si Danny. Ang kanilang mga karanasan noon ay nagdudulot ng malaking suliranin.
Sa isa pang ikot ng pangyayari, nakipagkita si Bakuto kay Ward, ginamit siya bilang kasangkapan upang guluhin si Danny at palakasin ang pagnanasa ni Ward para sa paghihiganti laban sa kanyang ama. Ipinagkatiwala kay Ward ang gawain na ayusin ang isang pagpupulong sa pagitan ni Harold at Joy. Matapos ang pagpupulong, sinimulan ni Bakuto ang isang video call kay Danny, hinahawakan si Joy bilang bihag at nagbabanta na saktan si Harold. Nakadarama si Ward ng matinding kalungkutan at pagkakasala habang nagkakaiba ang kaganapan sa kanilang plano. Sa kabutihang palad, dumating si Danny sa tamang oras upang iligtas sina Joy at Harold. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, siya mismo ay dinakip ni Bakuto at dinala sa isang hindi kilalang lokasyon. Sa kanilang paglalakbay, pinakawalan ni Danny ang kanyang lakas at lumaban kasama ang suporta nina Davos at Colleen. Ngunit nang dumating ang pagkakataon na patayin si Bakuto, nagatubili si Colleen, at tumanggi si Danny na pumatay. Sa hindi inaasahang pangyayari, kinuha ni Davos ang bagay sa kanyang sariling mga kamay at pinatay si Bakuto. Nagalit si Danny, naniniwalang lumabag si Davos sa kanilang prinsipyo. Gayunpaman, nadismaya si Davos kay Danny dahil hindi niya natupad ang kanyang tungkulin bilang Iron Fist na alisin ang mga miyembro ng Dahan. Hindi nila napansin na nawawala si Bakuto sa gitna ng kaguluhan. Kinabukasan, nagtraidor si Harold kay Danny. Maling inakusahan niya si Danny ng drug trafficking upang makuha ang buong kontrol ng kumpanya. Inaasahan na ni Madam Gao ang ganitong pagtataksil mula kay Harold dahil siya mismo ang responsable sa plane crash na kumitil sa pamilya ni Danny. Nang malaman ni Danny ang ginawa ni Harold, nabalot siya ng damdamin tungkol sa tulong ng kanyang ama at sa kanyang mga pagsisikap hanggang ngayon. Sa gabing iyon, kasama ang suporta ni Colleen at Claire, nagpasya si Danny na maghihiganti kay Harold. Alam ito ni Harold kaya kumuha siya ng kumpletong proteksyon mula sa lahat ng panig. Gayunpaman, hindi ito problema para kay Danny bilang Iron Fist. Habang inilalabas ni Danny ang kapangyarihan ng kanyang Iron Fist, hinarap niya si Harold sa rooftop. Ang kanilang matinding laban ay nauwi sa pagtama ni Harold sa isang tubo. Sa desperasyon na makatakas, kumakapit si Harold at ginamit ang kanyang baril. Bigla namang dumating si Ward at binaril si Harold, dahilan upang mahulog siya mula sa rooftop. Sa pagkamatay ni Harold, ang kontrol ng Rand Corporation ay napunta kay Danny at Ward. Samantala, nilapitan ni Davos si Joy at pinilit siyang patayin si Danny. Nandoon din si Madam Gao sa mga kaganapang ito. Nagtatapos ang eksena sa paglalakbay ni Colleen at Danny patungo sa gate ng Kunlun. Ngunit pagdating nila, sinalubong sila ng nakakatakot na tanawin. Napagtanto ni Danny na inatake ng Dahan ang Kunlun, at naramdaman niya ang matinding pagkabigo bilang Iron Fist. Wow naman! Doon nagtatapos ang serye mga idolo, salamat sa inyong panonood.